Si Aiden Albirio ang pinakamalakas na Dragon Slayer, at ang pinakadakilang bayani na nagligtas sa mundo mula sa Demon Lord. Ngunit sa sandaling itinulak niya ang huling dagok, isang sumpa ang kumapit. Isang sumpa na nagtanggal sa kanyang pagkatao at ginawa siyang mismong demonyo na kanyang napatay. At sa kritikal na sandaling ito, walang pag-aatubiling ipinagkanulo siya ng kanyang mga pinagkakatiwalaang kasamahan. Isinakripisyo nila siya upang iligtas ang kanilang sarili, nang walang pagsisisi. Ngunit sa halip na mamatay, nagising siya sa isang lugar na hindi pamilyar, sa isang marangyang silid na may isang babaeng tumatawag sa kanya na anak niya. Lumabas na muli siyang isinilang bilang si Aiden Rims. Mga alaala na hindi niya naranasan ang biglang pumasok sa kanyang isipan, ang buhay ng isang anak ng Duke 15 taon bago ang kanyang sariling kamatayan. Hindi nagtagal, naging malinaw ang katotohanan. Ang katawan na kanyang kinagisnan ay pag-aari ng isang walang kwentang scoundrel, isang lasenggo na nananakit ng tao, nang aabala sa mga kababaihan, at laging nagdudulot ng gulo. Kung hindi dahil sa pagiging anak ng Duke, matagal na siyang napatay. Nakatayo sa harap ng isang salamin, tinatanong ni Aiden kung siya nga ba talaga si Aiden Albirio, o kung ang buhay na iyon ay isang panaginip lamang. Ngunit nang suriin niya ang kanyang system, malinaw ang sagot. Ang mga kapangyarihang nakuha niya matapos kainin ang puso ng isang berserker at maging disipulo ng Mercenary King, ay nasa kanya pa rin. Sa kanyang nakaraang buhay, hinayla siya ni Master Vulcan mula sa mga slums, sinanay siya, at ginawa siyang pinakamalakas na mersenaryo na buhay, ang taong isang araw ay papatay sa Demon Lord. Ngunit sa mundong ito, walang nakarinig kay Aiden Albirio, at si Philip, ang kanyang tagapaglingkod, ay sumusumpa na ang Mercenary King, ay hindi kailanman nagkaroon ng disipulo. Nagbubulungan ang mga tagapaglingkod tungkol sa biglaang pagbabago sa kanya. Wala ng kalupitan, wala ng pang-iinsulto, at tinatawag pa niya ang mga ito sa kanilang pangalan. Naniniwala sila na pinalambot siya ng isang sakit. Ngunit isa lang ang layunin ni Aiden, hanapin ang mga nagkanulo sa kanya at durugan sila. Dahil nababato sa walang saysay na buhay ng isang marangal, nagpagala-gala siya sa bakuran hanggang sa mahuli ng kanyang mga mata ang isang grupo ng mga kabalyero na nagsasanay sa patio. Habang nanunood siya, isang binata ang lumapit. Si Carl Reese, ang kanyang nakababatang kapatid. Hindi tulad ng dating si Aiden Reese, si Carl ay isang respetadong kabalyero na kinikilala na bilang posibleng susunod sa pamilya sa kabila ng pagiging pangalawang anak. Halata ang pandidiri sa mukha ni Carl habang kinukutsa niya ang kanyang nakatatandang kapatid dahil sa muling pag-inom at sinasabi sa kanya na ang pagsasanay sa gabi ay hindi palabas para sa kanyang libangan. Ngunit ngumiti lang si Aiden at hinamon ang isa sa mga kabalyero sa isang spar. Natigilan si Carl, ni minsan ay hindi naghawak ng espada ang kanyang kaiyahiyang kapatid. Ngunit ngayon, parang may kakaiba sa kanya. Hinarap ni Aiden si Bison, isang apprentice knight sa training ground. Nag-aalala ang mga nanunood para kay Bison dahil nakikipaglaban siya sa batang master, ngunit naisip nila na kailangan niyang magpanggap na matalo upang mapasaya si Aiden at paalisin siya. Medyo nasaktan si Bison dahil kailangan niyang makipaglaban sa isang lasenggo tulad niya na hindi man lang mailigtas ang sarili sa mga aso sa kapitbahayan. Gayunpaman, naisip ni Aiden na baka magpanggap na matalo si Bison, kaya binalaan niya ito bago pa man. Binigyan niya siya ng buong kalayaan na gawin ang lahat, at magiging nakakahiya para sa isang apprentice knight na matalo sa isang mahinang ruffian tulad niya. Binalaan din niya na palayasin siya kung sakaling matalo siya. Nararamdaman din ni Carl na nababaliw na siya sa paghamon sa isang squire gayong hindi pa siya kailanman nakahawak ng espada. Nagsimula na ang laban, ngunit sa gulat ni Aiden, ang kanyang katawan ay mas mahina kaysa sa inaasahan. Ngunit gusto pa rin niyang sumugod para sa higit pang mga dagok. Nag-aalala ang mga tao sa paligid para kay Bison dahil ginagawa niya ang lahat laban sa master. Gayunpaman, ang mas nakakagulat sa lahat ay ang katotohanan na hindi matalo ni Bison si Aiden. Matapos ang maraming dagok, nakatayo pa rin siya na may hawak na espada. Nakaramdam ng adrenaline rush si Aiden dahil matagal na siyang hindi nakaramdam ng ganito. Hindi makapaniwala sina Carl at Bison dahil hindi pa nila siya nakitang nagpakita ng ganoong husay sa paggamit ng espada. Nararamdaman ng lahat na ito ay isang panaginip o kung ano paman.
Hindi sila makapaniwala na ito ang parehong lalaki na natatakot sa mga aso sa kapitbahayan at kailangang iligtas mula sa kanila. Dahil matagal nang nabubuhay si Aiden sa isang marangya at tamad na pamumuhay, nakalimutan niya ang kanyang tunay na potensyal. Ngunit ang lahat ng ito ay nagpapaalala kay Aiden na sa kabila ng mahina at walang kalamnan na katawan na ito, siya pa rin at mananatiling si Aiden Albirio, ang Dragon Slayer. Sina Aiden at Bassan ay nasa isang matinding labanan. Parehong sumusugod sa isa't isa at ito ay isang matinding palitan ng mga atake. Mukhang nag-e-enjoy si Auden habang sumusuko na si Bison. Lahat ay nagulat dahil nakita nilang kakatwa na tinalo ng batang master si Bison sa sarili nitong laro. Nagpasalamat si Aiden kay Carl sa pagbibigay sa kanya ng ideya na makipag-spar at nangakong makikipag-spar paminsan-minsan sa iba pang mga apprentice knight. Walang makapag-isip na ito ang parehong scoundrel na dati ay isang duwag. Sinabi niya sa lahat na magpatuloy sa pagsasanay upang maging mas mahusay. Bumalik si Aiden sa kanyang silid at pagod na pagod. Nakakagulat para sa kanya na ang kanyang katawan ay pagod na pagod pagkatapos ng isang maliit at mababaw na labanan. Gayunpaman, nakaramdam siya ng pagiging sariwa dahil ito ay isang magandang paraan upang ilabas ang kanyang pagkadismaya. Bukod pa rito, ito ay isang bagong karanasan para sa kanya. Nararamdaman niyang maswerte siya na bumalik sa kanyang elemento at magkaroon ng pagkakataong makapaghiganti. Gayunpaman, alam niyang hindi siya tugma para sa mga mahuhusay at mataas na katayuan ng mga kasamahan niya na maaaring tawaging mga one-man army. Kailangan niyang maghiganti sa mga bigis tulad ni Sylveta, na ang Night King, at tagapagmana sa Grand Duchy of Sires. Pagkatapos ay mayroong napiling saint ng Carnage Cult, ang Iron Blood Saint, na si Spaya, at gayon din si Kalas, na ang ikalawang Imperial Prince ng Immortalia Empire at kilala rin bilang ang Great Alchemist. Alam niya na hindi niya sila maaaring labanan sa yugtong ito, lalo na silang lahat ng magkasama. Gusto ni Aiden na labanan silang lahat ng paisa-isa upang magkaroon ng mas magandang pagkakataon na talunin sila dahil kahit na ang kanyang nakaraang sarili sa kanyang prime, ay nahirapan na makipag-ugnayan sa kanila ng magkasama. Kaya bago sila makasama, gusto niyang dahan-dahanin pagkatapos maging ganap na handa. Bukod pa rito, gusto niyang talunin silang lahat sa loob ng susunod na 5 taon bago malikha ang Allied Forces upang sakupin ang mga warlock. Pinakamahalaga, kailangan niyang paghiwalayin ang kanyang mahinang katawan at bumuo ng ilang lakas at kalamnan. Sa kanyang kasalukuyang katawan, nararamdaman niya na hindi niya matatalo ang isang simpleng goblin, lalo na ang mga makapangyarihang mandirigma. Nag-isip siya ng isang plano at tinawag si Philip sa kanyang silid. Binigyan niya ito ng isang listahan ng mga sangkap ng halaman. Nagusto niya. Na-curious si Philip kung bakit niya gusto ang mga ito, lalo na pagkatapos ng mga araw ng pananahimik. Nagtanong si Aiden kung may problema sa pagkuha ng mga ito dahil mukhang medyo nag-aalala siya sa listahan. Nang suriin niya ito, nakita ni Philip ang mga nakakalaso na halaman tulad ng Hell Lily, Angst Flower, Lunatic Grass, at iba pa sa listahan at nagtanong kung bakit niya gusto ang mga ganoong mapanganib na halaman. Ayaw ni Aiden na ibunyag ang kanyang mga plano at gawin siyang may pag-aalinlangan sa kanya. Kaya, naglaro siya ng isa pang card ng pagbabalik sa kanyang lumang sarili. Ginamit niya ang isang banta na boses upang babalaan siya sa napakalaking kahihinatnan ng paghahanap tungkol sa kanyang mapanganib na plano. Ipinahayag niya ang kanyang masamang panig at inalok si Philip na maging kanyang laruan at balikan ang mga lumang araw pagkatapos ng mga araw ng pananahimik. Malinaw na, natakot si Philip at mabilis na tumakbo palabas ng silid pagkatapos na tiyakin na bilhin ang mga nakakalason na halaman para sa kanya. Napagtanto ni Aiden na kailangan niyang maging mas malakas anuman ang mangyari. Bagaman hindi niya sana ginamit ang mga paraan na ito noon, dahil siya ay anak ng isang duke na naliligo sa pera, kailangan niyang lapitan ang mga bagay sa ibang paraan. Bukod pa rito, nasa antas na siya ng isang superhuman, dahil naging swordmaster, siya ngayon sa maikling panahon. Alam niya kung paano makarating doon ng mas mahusay kaysa sa sinuman, ngunit kailangang gawin ang mga bagay ng strategically, dahil ang mga bisyo na ito ay hindi pa karaniwan sa paligid doon. Matapos ang 1.5 buwan, nagsasanay siya sa kanyang sword fighting, nang dalhin ni Philip sa kanya ang kanyang mana potion. Ang mamahaling mana potion, na ito ay nagkakahalaga ng sweldo ng isang tao sa loob ng 1 buwan,
ngunit dahil mayaman siya bilang anak ng duke, kaya niya itong bilhin. Tinutulungan siya ng potion na ibalik ang kanyang lakas pagkatapos ng matinding pagsasanay at ehersisyo. Tinanong niya si Philip kung binili niya ang kanyang hiningi, at tumugon siya ng sumasang-ayon. Nag-curious pa rin si Philip kung ano ang ginagawa niya, ngunit natatakot siyang baka mapunta siya sa kanyang masamang panig. Nagpunta si Aidan sa kanyang silid at sinuri kung naruroon ang lahat ng mga halaman, na naruroon nga. Bagaman nakamamatay, naaalala pa rin niya sina Kalas at Shaola na nagmumungkahi na nakakatulong ito sa pagpupursage upang i-unlock ang kanyang nakatagong potensyal. Sinubukan niyang aliwin ang sarili sa pag-alaala na nakaligtas na siya sa kamatayan minsan at nagsimulang kainin ang mga halaman na iyon. Bumagsak siya sa lupa at labis na nasasaktan, ngunit kailangang ulitin ito ng 100 pang beses, ngunit napansin niya na ang daloy ng kanyang mana ay naging mas maayos. Bigla, narinig niya ang isang pamilyar na boses at nagulat. Nagsimula siyang magtanong sa boses na ibunyag ang sarili nito. Dahil sa malakas na tunog, nagmamadaling pumasok sa kanyang silid ang kanyang mga tagapaglingkod upang kumpirmahin ang kanyang kalagayan, ngunit inutusan silang umalis ni Aidan. Kinumpirma nito na ito ay totoo at hindi isang hallucination. Naisip ni Aidan na ito ay ang Underlord, na kahit alam ang kanyang pangalan, ngunit hindi pa alam ang kanyang motibo. Matapos mahuli, nagbalik tanaw ang Underlord, kung gaano katagal na ang nakalipas kasama ang Dragon Slayer King Aidan Alberio. Patuloy na sinasabi ni Aidan sa Underlord na ibunyag ang sarili nito at gawing malinaw ang mga motibo nito. Ibinunyag ng Underlord na wala siyang pisikal na katawan at hindi siya makikita kahit na sinubukan niya ang kanyang makakaya. Pinaalalahanan niya si Aidan na sa kanyang huling sandali, nasa gitna siya ng pagiging Underlord mismo. Inilahad ng Underlord na sa sandaling namatay siya, inilipat niya ang kanyang kaluluwa sa katawan ni Aidan. Nagplano pa siyang buhayin ang sarili sa pamamagitan ng pagkuha sa kanyang 6 na organo at 5 viscera. Naisip ni Aidan na nangangahulugan ito na ang kaluluwa ng Underlord ay nasa kanyang katawan, ngunit naghahanap siya ng mga paraan kung paano niya ito mapapatay. Nagplano siyang magbuhos ng banal na kapangyarihan sa kanyang katawan o mamatay muli ng magkasama. Naging defensive ang Underlord, at sumusumpa na nagbago na siya. Nagduda si Aidan dahil naaalala niya na dati ay mahal na mahal niya ang kaguluhan at kabaliwan. Sinabi ni Onelro sa kanya na ito ay dahil sa mga kabutihan ng Demon Lord, ngunit naputol ang mga ito nang si Aidan ay nasa void. Napansin ni Aidan ang katahimikan sa kanyang boses dahil dati ay isang Minas siya. Nagtanong siya kung sino eksaktong Demon God, dahil narinig niya ang boses nito sa unang pagkakataon. Ipinaalam sa kanya ng Underlord na ang Demon God ay kilala rin bilang ang Ultimate Sin, dahil ito ay pinagsama sa lahat ng kasamaan sa mundo at maging ang mga Diyos ay maingat dito. Dati, isinumpa siya na gawin ang mga masasamang kagustuhan ng Demon God. Nagtanong si Aidan kung anuman ang nangyayari ngayon, tulad ng pagbabalik ng oras 15 taon pabalik sa katawan ni Rem, ay bahagi rin ng kanyang plano. Tumugon ang Underlord nang sumasang-ayon na ito ay gawa nga niya, dahil sa tuwing ang mana ng dragon ay hawak niya, babalik ang oras. Nagulat si Aidan kung paano iyon posible, ngunit ipinaliwanag ng Underlord na hindi iyon imposible. Sinabi niya na nilikha ng Diyos ang mga dragon bilang mga ahente upang tulungan na baguhin ang mga batas ng kalikasan, kaya hindi ito isang malaking bagay para sa kanila. Tinatanong ni Aidan kung bakit hindi siya gumawa ng isang bagay upang ayusin ang mga bagay para sa sarili sa Void, kung siya ay napakalakas. Sinabi ng Underlord na iyon ay dahil pagod na siya ngayon at kailangan ng pahinga mula sa lahat ng trabaho. Isang buwan ang lumipas at nakita si Aidan na nagsasanay sa isang carecrow. Habang nagsasanay siya, nag-iisip siya sa sarili kung gaano ka-unsettling na mayroong isang tao tulad ng Underlord sa loob ng kanyang katawan. Ngunit ngayon kailangan niyang masanay dito. Bukod pa rito, ang pagkakaroon ng isang tao na nakakakilala at nagpapatunay sa kanyang nakaraang sarili ay nakakagaan din sa kanya. Sobrang abala siya sa kanyang mga iniisip na nabasag niya ang carecrow. Ang paraan ng pagsasanay na ginagamit niya ay tila epektibo, ngunit ngayon kailangan niyang maghanap ng iba pang mga dummies upang magsanay. Napansin niya ang ilang mga kabalyero na nagsasanay sa malayo at naramdaman na sila ay perpekto upang magsanay.
Nagsalita ang Underlord sa kanya, sinasabi sa kanya kung gaano siya kayang maging mas masama kaysa sa isang bayani. Ito ay nagpatigil sa kanya at nagbanta siya na iinom ng banal na potion upang manahimik ito. Natakot ang Underlord dahil alam niya na ang banal na kapangyarihan dito ay magdudulot sa kanya ng sakit dahil sa kasamaan sa loob nito. Kaya, mabilis niyang sinabi na siya ay isang bayani anuman ang mangyari. Nakita niya ang isang pamilyar na mukha ng isang kabalyero ngunit hindi niya ito nakikilala. Tinawag siya ng kanilang coach na Lo at sinabi sa kanya na magsanay ng mas mahirap dahil nahuhuli siya. Nagulat si Aiden na makita ang libreng kabalyero na si Lo. Siya ay isang chivalrous mercenary, na nagpapanggap na isang kabalyero at nailigtas niya ang kanyang buhay ng maraming beses. Kilala siya na isa sa iilan na class mercenaries, ngunit namatay sa laban-laban sa Berserk Dragon. Nararamdaman ni Aiden na bumalik nga siya sa nakaraan dahil naisip niya na makikita niya siya sa impyerno sa susunod. Pumunta siya sa field at tinawag si Lo. Medyo nalilito siya ngunit mabilis siyang pinag-iinitan ni Aiden habang nagsisimulang pag-alitan siya ni Aiden dahil sa pagsasalita ng informal sa master. Humingi ng paumanhin si Lo ngunit hindi niya maintindihan kung bakit siya pinag-iinitan. Binasa ni Aiden ang kanyang isip na nagulat sa kanya, at mabilis niyang itinanggi ang pag-iisip na ganoon. Naisip pa niyang mag-quit doon at noon. Mukhang nag-e-enjoy si Aiden sa pagiging nervous niya, at ginagamit ang katawan ni Rim sa kanyang kalamangan, at iniimbitahan siya sa pagsasanay sa gabi. Sinabi niya ang isang bagay sa kanyang tainga at umalis. Iniisip na ibalik ang kanyang pabor sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng isang maliit na regalo. Ito ay gumawa kay Lo na halatang halata na nagulat. Sa pagsasanay sa gabi, naghihintay si Aiden kay Lo at sa wakas ay dumating siya. Ang unang tanong niya ay kung paano niya nalaman ang kanyang sikreto. Bago pa makasagot si Aiden, nagsimula siyang umiyak ng walang tigil. Habang umiiyak, tinanong niya si Aiden kung may paraan ba na maaayos ang kanyang braso. Sa normal na oras, nakikita sina Lo at Aiden na nag-iinuman. Nararamdaman ni Lo na kung buo ang kanyang kanang braso, dapat ay naging isang mahusay na kabalyero siya tulad ng iba. Siya ang nimble one-armed Lo, at ang tanging paraan na mababayaran ni Aiden ang utang na utang niya ay upang matupad ang kanyang matagal ng pagnanais. Sa training ground sa gabi, nagulat si Lo nang may sinabi si Aiden sa kanyang tainga. Ibinalong niya na alam niya na ang kanyang kanang braso ay matigas. Nagulat si Lo dahil wala siyang sinabihan nito. Nagtanong siya kung may paraan na maaayos ang kanyang braso. Ibinunyag ni Aiden na nagdurusa siya mula sa vasoconstriction syndrome, isang sakit na hindi malulunasan na nangyayari sa mga mana channels. Natatakot si Lo na malaman dahil alam niya na walang lunas para dito. Ngunit sinabi ni Aiden na kaya niya itong lulunasan para sa kanya. Alam niya na magkakaroon ng lunas sa loob ng 10 taon, ngunit sa puntong ito, siya lang ang nakakaalam kung paano ito gamutin. Gayunpaman, upang ayusin ito para sa kanya, kailangan niyang magbigay ng kontrata sa kanya. Nag-aalangan si Lo sa una dahil tinawag niya itong isang slave contract, ngunit wala siyang pagpipilian kundi tanggapin. Ang kanyang instinct ay nagsasabi sa kanya na ito ay maaaring mapanganib, ngunit nagpatuloy pa rin siya. Nag-iisip si Aiden sa isang masamang paraan dahil gagawin niya pa siyang kanyang alipin sa malapit na hinaharap at kukunin pa ang kanyang item mula sa kanya. Narinig muli ni Aiden mula sa Underlord habang sinasabi nito sa kanya kung paano siya tama tungkol sa Dragon Slayer, na nasa masamang panig, ngunit sinabi niya sa kanya na tumahimik. Pagkatapos ng ilang araw, nagpunta sina Lo at Aiden sa maliit na bayan ng Mar Eileen. Nag-aalangan si Lo na maghanap ng solusyon sa isang sirang lugar tulad nito, ngunit sinabi sa kanya ni Aiden na magkaroon ng pananampalataya. Bumaba sila sa karwahe, at inutusan siya ni Aiden na sundan siya. Narating nila ang isang bahay tulad ng gusali, ngunit ang signboard ay tumatanggi na magamot ang sinuman o maging isang klinika o magkaroon ng anumang gamot, halaman, o medisina. Pumasok pa rin si Aiden dahil naaalala niya na nagpunta si Lo dito upang gamutin ang kanyang sakit. Kahit na hindi siya nakakuha ng solusyon, mayroon pa ring isang tao dito na sinusubukang mag-research sa sakit na vasoconstriction. Nagsimula silang maghanap sa may-ari, ngunit walang tugon. Nakita ni Lo ang isang painting at nagtanong kay Aiden tungkol dito. Ito ay ang Philosopher's Stone,
isang pamahiin na kilala na nakikialam sa mga realm ng Diyos tulad ng pinaniniwalaan ng mga alchemist. Naramdaman niya na, dapat mayroon itong ilang katotohanan, dahil siya mismo ay nakalampas sa realm ng kamatayan at bumalik sa oras upang mabuhay muli. Humanga si Lo sa kanyang kaalaman, ngunit hindi niya alam na kinuha niya ito mula kina Shaola at Kalas. Binati sila ng isang tao at hiniling ni Aiden kay Lo na lumabas sandali. Kapag sila ay mag-isa, ibinunyag ni Aiden na alam niya ang pagkakakilanlan ng taong ito na nagngangalang Kathy. Nagulat si Kathy na alam niya kahit na siya ay Werebeast alchemist, at naghahanap siya ng solusyon sa sakit na Munaf's constriction. Ibinunyag pa niya sa kanya na nagdurusa din siya sa sakit at na ang kanyang mga palatandaan ay mas malala. Ang tanging dahilan na nakakaligtas siya ay ang mga halaman na sinasagap niya. Kung hindi, siya ay magiging malubhang may sakit. Tinanggap ni Kathy ngunit natatakot na hindi pa siya nakakahanap ng isang paraan upang gamutin ito. Nag-alok si Aiden na payagan siyang magsanay kung talagang nakakahanap siya ng isang solusyon at ipinasa sa kanya ang isang papel ng impormasyon na naglalaman ng lunas dito. Maririnig niya si Kalas at Shola na nag-uusap tungkol sa solusyon ng labis na naisalaw niya ito. Nagulat si Kathy at humingi ng kalahating buwan upang makahanap ng isang permanenteng lunas para dito. Gayunpaman, binanggit ni Aiden na may gusto siyang kapalit muli. Sa pagkakataong ito, gusto niya ang singsing sa kanyang kamay. Ito ay hindi isang ordinaryong singsing kundi tinatawag na Ring of Speed. Isang artifact na nagdoble sa pisikal na bilis ng isang tao sa loob ng 10 segundo ng 3 beses sa isang araw. Ang singsing na ito ay pag-aari ni Lo noon at ito ay gumawa sa kanya na mag-perform ng napakahusay kahit na walang isang braso. Kahit na mahalaga ito para sa kanya, ibinigay niya ang singsing sa kanya sa kondisyon na lumipat siya sa mansyon ng duke kasama siya upang ipagpatuloy ang kanyang pananaliksik. Bukod pa rito, ang kanyang pagkain at tirahan ay aalagaan din niya, ngunit natatakot siya na baka tanungin siya ng mga tao sa paligid. Ipinagyabang ni Aiden na kilala siya bilang scumbag ng duke at walang magtatanong sa kanya. Bumalik siya sa mansyon kasama sina Kathy at Lo at nagsisimulang maramdaman na parang bahay na. Gayunpaman, binati siya ng isang pakiramdam ng emergency ni Philip na sumisigaw sa kanyang pangalan na parang isang baliw. Tumakbo si Philip kay Aiden at ipinaalam sa kanya na nawawala ang batang master na si Carl sa Monster Mountain. Lubos itong nag-aalala sa kanya. Ipinaliwanag niya na nang marinig ang balita ng isang taong nawawala sa Monster Mountain, nagpunta si Carl upang iligtas siya. Sa halip, hindi na bumalik si Carl at ilang iba pang mga kabalyero sa loob ng 2 araw. Alam ni Aiden na ang Monster Mountain ay mayroon lamang insignificance, ngunit natatakot siya na kung sakaling hindi bumalik si Carl, kailangan siyang maging tagapagmana. Ito naman ay magugulo ang kanyang plano ng paghihiganti. Isang search party ang malapit nang umalis. Hiniling niya kay Philip na tulungan si Kathy at alagaan siya, na nagulat sa kanya. Bukod pa rito, humingi siya ng pabor kay Kathy. Hiniling ni Aiden sa kanyang ama, ang hari, na sumali sa search party, ngunit sinabi niyang hindi. Nagpilit siya, sinasabi na nag-aalala siya sa kanyang kapatid, si Carl. Sinabi niya na ayaw niyang may masamang mangyari sa kanya. Sa nakita niyang pag-aalala, napaluha ang kanyang ama, niyakap siya, at pinayagan siyang sumama sa search party. Nagpapanggap lang siya na nagpapakita ng pag-aalala, at pinaalalahanan siya ng Underlord, na medyo nakakadiri siya habang sinasabi niya sa kanya na tumahimik. Ipinagkatiwala niya si Aiden kay Sir Spale, na ang Nevis Captain, ng Reims Knight Order, at sinabi sa kanya na alagaan ang kanyang mga anak. Narating nila ang Monster Mountain, at nakita ang mga bakas ng kanilang mga tao. Tulad ng inaasahan, sila ay inatake, ngunit sa hitsura ng mga sandata na ginamit, mukhang inatake sila ng mga goblin. Nagulat si Aiden dahil hindi siya makapaniwala na ang mga mababang intelligence na nilalang ay tinalo sina Carl at ang kanyang team. Naniniwala siya na ang ganitong intelligence ng pagtatago ng mga bakas at pagpaplano ay maaari lamang gawin ng King of the Goblins, mga hobgoblins. Sila lamang ang nagtataglay ng ganitong intelligence at lakas. Kaya mabilis niyang ipinaalam kay Sir Spale tungkol dito. Nang marinig niya ito, nag-aalangan siyang magpatuloy ng walang paghahanda dahil nararamdaman niya na hindi sila tugma para sa mga hobgoblin. Gayunpaman, tumanggi si Aiden na umatras at inutusan na magdala ng Shortdog nang walang pagkaantala.
Pagdating ng Shorts Dog, pinakain niya ito ng isang scent enhancement potion. Kinuha niya ito mula kay Kathy dahil naaalala niya kung gaano ito kapaki-pakinabang para sa mga Shorts operation, sa kanyang oras. Nag-aalala ang lahat kung ano ang nangyayari, ngunit sa kanilang gulat, ang aso ay talagang sumunod sa isang bagay at sa wakas ay narating ang Goblin Village. Nakita nila sina Carl at ang kanyang team na nakakulong sa isang cage, sa Goblin Village. Ngunit bago sila makapagpatuloy, napansin nila ang isang kakaibang bagay. Nakita nila ang tatlong goblins, na nagiging mas kritikal sa sitwasyon para sa kanila. Ayon kay Aidan, ang mga goblins, na ito ay tugma kahit para sa mga disenteng kabalyero. Kaya, dapat silang maging handa na ibigay ang lahat upang manalo. Iminungkahi ni Sir Spiel na tumakas si Aidan pagkatapos iligtas ang hostage at sumang-ayon siya dahil nararamdaman niya na ang maraming kabalyero ay makakaya silang hawakan nang wala siya. Sa wakas ay pinalaya na ang Shorts Party, at naglakad sila patungo sa village, upang salakayin ang mga goblins. Ang mga kabalyero ay sumugod upang iligtas si Carl at diretsyong sinalakay ang mga goblin. Ang mga hostage ay nakaramdam ng kaluwagan nang dumating ang mga kabalyero nang buksan ni Aidan ang kanilang cage. Natuwa sila ngunit nagulat na makita si Aidan na nagel iligtas sa kanila. Lalo na si Carl ay natigilan na makita ang kanyang kapatid na nagtitipon ng lakas ng loob upang iligtas sila. Pinalaya ni Aidan ang mga hostage at handa na siyang tumakas ngayon. Inutusan niya ang mga kabalyero na sumali sa Shorts Party, upang paksain ang mga goblins, at tulungan ang mga taga-baryo na tumakas. Habang lumalabas sila, sumisigaw si Carl kay Aidan na mag-ingat dahil mayroong isang higanteng halimaw sa likod niya. Gayunpaman, hindi niya maintindihan dahil naisip niya na tinutukoy ni Carl ang isang goblin, ngunit sinaktan siya ng isang malaking halimaw. Sa pag-iisip niya, napagtanto niya na ang dahilan kung bakit may tatlong goblins, ay dahil mayroong isang mas mataas na ranking creature, sa paligid niya, isang troll, na kilala bilang pinakamasamang halimaw sa lahat ng mga woman-shaped demons. Inutusan ni Aidan si Carl na tumakas kasama ang mga taga-baryo, ngunit alam niya na ito ay isang troll, at hindi niya ito matatalo ng mag-isa. Gayunpaman, matatag si Aidan na kaya niya itong alagaan at hindi dapat kalimutan ni Carl na siya ang kanyang nakatatandang kapatid at mas nakakaalam kaysa sa kanya. Sa kanyang puso, iniisip pa rin ni Carl na ang kanyang kapatid ay isang good-for-no scumbag. Kahit na sinabi niya ito upang magmukhang histod, mercilessly siyang inatake ng troll. Hinugot niya ang kanyang espada at nag-deploy ng isang malakas na atake dito rin. Ngunit tulad ng inaasahan, ang troll ay napakalakas laban sa kanyang mga atake. Sa kabila ng maraming pagsisikap at hindi mabilang na mga atake, ang troll ay nakatayo pa rin ng walang pinsala at umaatake ng may katatagan. Napagtanto ni Aidan na sa kanyang kasalukuyang lakas, hindi niya matatalo ang troll, lalo na sa paraan na dapat itong talunin. Kaya, kailangan niyang magsimulang maghanap ng iba pang mga paraan upang madagdagan ang kanyang lakas at talunin ang troll. Tumalon si Aidan sa hangin, naghahanap ng isa pang paraan upang talunin ang troll. Samantala, nagpanik ang mga kabalyero sa paningin ng isang troll, sa harap nila. Si Sir Spellel ay nagpasya na tungkulin niya, well, technically ito ay kanyang tungkulin, upang protektahan si Aidan, na nasa panganib. Napagtanto na nila ang lawak ng banta nang makita nila ang tatlong goblins. Ngunit ngayon, sa isang troll, na idinagdag sa mix, ang panganib ay tumataas ng dramatiko. Sa kabila nito, nananatili si Sir Spiller na matatag tungkol sa pagtupad ng kanyang tungkulin sa pamamagitan ng pagligtas kay Aidan, na kailangan lang na maghintay ng kaunti pa. Sinabi na, tumalon muli si Lord sa hangin upang iwasan ang isa pang atake mula sa troll. Sa kanyang kamay, kumikinang ang singsing na ibinigay sa kanya ni Cassie dahil oras na upang gamitin ito ng maayos. Sa susunod na sandali, inactivate niya ang Ring of Swiftness, na nagbibigay sa kanya ng 10 mabilis na segundo ng paggalaw ng bilis ng ilaw. Sa pangkalahatan, ang kanyang plano ay umaasa sa isang paraan na nangangailangan ng isang mataas na antas ng bilis, na isang bagay na hindi niya taglay dahil sa mga limitasyon ng kanyang katawan. Ngunit sa tulong ng singsing, sa wakas ay makakamit niya ito. 8 segundo ang natitira ng hiwain niya ang braso ng troll, 6 na segundo ang natitira ng sugatan niya ang troll, sa maraming lugar.
Sa susunod na 3 segundo, walang tigil siyang umaatake dito gamit ang kanyang espada. Sa huling segundo, nagawa niyang pugutan ng ulo ang troll. Pagkatapos nito, alam niya na ito ang antas na gusto niyang maabot. Ito ang sword aura na gusto niyang masterin, kahit na sa kanyang kasalukuyang hindi perpektong katawan. Samantala, sinabi ni Sir Spell sa kanyang mga kabalyero na tulungan si Aiden, na malinaw na hindi kailangan. Ngunit sa sandaling tumama ang kanyang mga mata sa ating bayani, natigilan siya, nagulat sa asol na ilaw na nagniningning mula sa espada ni Aiden. Sa una, hindi niya maintindihan kung ano ito. Pagkatapos ay napagtanto niya na si Aiden ay nagising ng sword aura, na isang bagay na siya, isang Knight Commander, ay hindi kailanman nagawang gawin. Sa kabilang banda, si Aiden ay ganap na pagod pagkatapos ng kanyang stunt sa Sing Sing. Bumagsak siya sa isang sanga ng puno, na ginagambala ang mapayapang buhay ng ibon. Ang 10 segundong sword aura, ay nagdulot ng malaking pinsala sa kanyang katawan, na nag-iwan sa kanya ng labis na sakit na hindi man lang siya makagalaw. Determinado siyang gamitin ang Ring of Swiftness, nang maingat pagkatapos ng kanyang kamakailang karanasan, na nag-iwan sa kanya na nanginginig. Pagod, nakakapit siya sa isang sanga ng puno habang hinahanap siya ng kanyang mga kabalyero, nagtataka kung saan napadpad ang kanilang paboritong scoundrel. Sa huli, siya ay natagpuan at lahat sila ay bumalik sa bahay. Nang sumunod na araw, ipinaalam kay Lord Rami ang sitwasyon. Inutusan niya si Sir na bayaran ang mga pamilyang apektado ng insidente. Sumang-ayon si Sir nang walang protesta. Gayunpaman, ang talagang nagpabigla kay Lord Ramas ay ang balita na ang kanyang scoundrel na anak, na ang reputasyon ay walang duda na kakilakilabot at nararapat, ay hindi lamang tinalo ang isang troll, kundi nagising din ang espada. Sina Sir Spiel at ang iba pang mga kabalyero ay nagbigay ng kanilang mga photo na kinumpirma ang hindi kapani-paniwala na katotohanan. Ang lahat ng ito ay nagpapatanong kay Lord Rams kung si Aiden ay tunay na kanyang sariling anak. Ang mismong anak na iyon ay nakaupo na dismaya sa kanyang silid, nag-iisip tungkol sa kanyang kakulangan sa kapangyarihan. Nag-meditate siya ng tahimik na nagpapadaloy ng sword aura sa kanyang sandata, na isang teknik na tumutulong sa kanya na palagwin ang kanyang mana capacity. Ngunit alam niya na hindi ito sapat. Sa isang nakakuyom na kamao, nangako siya na magiging mas malakas sa lalong madaling panahon upang makapaghiganti siya. Bigla, nagulat siya sa isang nakakatakot na boses na pinupuri ang kanyang pagiging desidido. Tumangala siya at agad na nakilala ang figure sa harap niya na isang Underlord, na may mayabang na ekspresyon na nagpakilala sa sarili bilang King of the Underworld. Gayunpaman, nang makita ang maliit na sukat ng nilalang at kakaibang katawan, na binubuo ng kalahating tupa, kalahating paniki, si Aiden ay sumabog sa hindi mapigil ang pagtawa, na labis na ikinagalit ng Underlord. Ngunit hindi mapigilan ni Aiden ang pagtawa. Kahit na nagpo-protesta ang Underlord, at idinideklara na kasalanan ni Aiden ang lahat dahil sa pagiging mahina, na nagbigay sa kanya ng isang mahinang form. Sa wakas, pagkatapos ng ilang sandali, tumigil si Aiden sa pagtawa at nagtanong sa Underlord, kung bakit siya nagpakita. Ipinaliwanag ng Underlord na si Aiden lang ang tanging tao na makakakita sa kanya. Ibinunyag din niya na nagplano siyang i-project ang kanyang sarili ng mas marami kay Aiden habang lumalakas siya. Sa pagdinig nito, nakaramdam ng pandidiri si Aiden sa pag-iisip na tiisin ang presensya ng Underlord, ng regular. Ang reaksyon na ito ay nagbunsod ng isang bastos na komento mula sa Underlord, na nagsabi na dapat siyang magpakita ng ilang pasasalamat sa taong nagligtas ng kanyang buhay. Hindi pinansin ang panunukso, nagsimulang magkomento si Aiden na hindi niya dapat tawagin siyang Underlord, dahil hindi yun isang pangalan. Ipinaliwanag niya na ang Underlord ay isang titulo lamang na ipinasa sa pamamagitan ng sumpa ng Underworld, sa sinumang nagtataglay ng kaluluwa ng dating Underlord. Pagkatapos ay nagtanong siya kung ano ang kanyang tunay na pangalan. Sa isang malungkot na tono, inamin ng Underlord, na matagal na niyang nawala ang kanyang pangalan. Mula noon, ang tanging layunin niya ay ang simpleng umiral. Nagpasya si Aiden na pangalanan siyang Curse, na nagpabigla sa Underlord. Ipinaliwanag niya na dahil ang Underlord ay ang kanyang sumpa, tatawagan niya siyang Curse mula ngayon. Inakusahan siya ng Underlord na tamad dahil hindi siya nag-isip ng isang tamang pangalan,
ngunit tinukso lang siya ni Aiden sa pamamagitan ng pagtawag sa kanya na curse, o curse being. Sa huli, sumuko ang Underlord, at sinabi na maaari siyang tawagin kung ano man ang gusto niya. Nagpasya si Aiden na gusto niya talaga ang pangalan na curse. Isang linggo ang lumipas tulad nito. Isang araw, binisita ni Aiden si Cassie para sa isang update tungkol sa lunas. Gayunpaman, sa halip na isang tamang tugon, binati siya ng titulong Lord Troll. Na para bang hindi sapat ang pagiging isang scoundrel, ngayon ay nagsimula na siyang tawaging Lord Troll. Hindi man lang Troll Slayer, pagkatapos patayin ang higanting troll, kinamumuhian niya ang pangalan. Pagkatapos ay nagtanong siya tungkol sa kinaroroonan ni Ro. Sinabi sa kanya ni Cassie na nasa loob siya. Nang silipin ni Aiden ang silid, nakita niyang emosyonal si Ro, na sa wakas ay nakakagalaw na muli ng kanyang braso. Dahil sa labis na pasasalamat, lumuhad si Ro at sumumpa na maglilingkod kay Aiden sa buong buhay niya. Sa loob-loob, tuwang-tuwa si Aiden na magkaroon ng isang habang buhay na tagapaglingkod at tinanggap ang kanyang panunumpa ng walang pag-aatubili. Bumalik siya kay Cassie, nagtanong siya tungkol sa kanyang kondisyon. Ipinaliwanag niya na ang kanyang sakit ay hindi tulad ng anumang tipikal na syndrome, at kailangan niya ng isa pang buwan ng pananaliksik upang gumawa ng pag-unlad. Pinuri ni Aiden ang kanyang pagsisikap at nagpasalamat siya sa kanya. Ngunit sa sandaling tinawag niya siyang Lord Troll, sumiklab ang kanyang galit. Si Ro, na sinusubukang pigilin ang kanyang tawa, ay naglabas ng isang senggal. Naiirita, bumaling si Aiden sa kanya at inutusan siyang lumabas at maghanap ng isang bagay na kapaki-pakinabang na gawin. Tuwang-tuwa si Ro na tumanggap ng anumang gawain, ngunit ang kanyang kagalakan ay hindi nagtagal. Pagkatapos ng maikling panahon, nakita niya ang sarili na gumagawa ng manual labor, sa ilalim ng utos ng kanyang lord. Pagkatapos ng ilang sandali, nagkasakit si Ro mula sa manual labor. Hindi natinag sa kanyang kondisyon, nagsagawa si Aiden ng isang business deal, sa isang mangangalakal, ipinagmamalaking ipinakita sa kanya ang troll, na kanyang napatay. Tiniyak sa kanya ng mangangalakal na ang bangkay ay makakakuha ng isang mataas na presyo dahil ito ay nasa mahusay na kondisyon. Ang mga troll ay bihira, at ang mga materyales na nakuha mula sa kanila ay lubhang mahalaga sa merkado. Pagkatapos ay binigyan siya ni Aiden ng isang listahan ng mga halaman ng gamot na gusto niya kapalit ng presyo ng troll. Sa una ay sumang-ayon ang mga ngalakal, ngunit sa sandaling sinuri niya ang mga sangkap, nagbago ang kanyang ekspresyon. Nag-aalangan siya, tinutukoy na marami sa mga halaman ay nakakalason. Sa isang malamig, nagbabanta na tono, pinaalalahanan siya ni Aiden na kung sinabi niya na sila ay mga halaman ng gamot, kung gayon sila ay mga halaman ng gamot. Mabilis na nakuha ng mga ngalakal ang mensahe. Walang gustong mapunta sa maling panig ng kasumpa-sumpa na scoundrel. At tumanggo siya sa pagsang-ayon. Nasisiyahan sa madaling pera, ngumiti si Aiden. Ito ay patunay na ang kanyang mga lumang gawi bilang mersenaryo ay mahirap mamatay. Dumating si Philip na may mensahe na ipinatawag siya ng kanyang ama. Pagkatapos ng ilang sandali, kumatok si Aiden sa pinto, ngunit sa sandaling nakita niya ang isa pang tao na nakaupo kasama ang kanyang ama, naging seryoso ang kanyang ekspresyon. Hindi niya maintindihan kung bakit narito ang taong iyon. Ang bisita ay tumawa at nagkomento na totoo ang mga sabi-sabi. Si Aiden ay tunay na troll slayer. Ngunit nang batiin siya ng lalaki na may isang mainit na ngiti, nanatiling hindi nagbago ang ekspresyon ni Aiden. Sa kanyang nakaraang buhay, ang mismong lalaki na ito ay dating nanunukso sa kanya dahil sa kanyang katayuan bilang isang simpleng mersenaryo. Walang pagpipilian, pinilit ni Aiden ang kanyang sarili na makipagpalitan ng mga pleasantries, at binati ang bisita na ang guardian ng northeastern border, Margareve Tyresides. Nagulat si Septus na alam siya ni Aiden, na kinumpirma ni Aiden ng casual na idinagdag na si Sides ay isa sa iilan na swordmasters ng imperyo. Talaga, ang antas ng swordmaster ay ang pangarap ng bawat kabalyero. Ang mga nakakakamit nito ay lumalampas sa lahat ng limitasyon ng talento, at pumapasok sa kaharian ng superhuman strength, kung saan ang isang indayog ng kanilang espada ay kayang pumutol ng mga bundok at maging ang kanilang hininga ay kayang magpatinig sa hangin. Sa kanyang nakaraang buhay, si Aiden ay isa ring swordmaster, at ngayon, muli niyang inilatag ang kanyang mga mata sa layuning iyon. Si Sides, na humanga sa hindi inaasahang magalang na ugali ni Aiden,
lalo na sa masamang reputasyon ng binata, ay pinuri ang kanyang ama sa pagpapalaki ng isang mahusay na anak. Sinubukan ni Aiden na iwasan ang papuri ng may pagpapakumbaba. Pagkaraan ng ilang sandali, binago ng kanyang ama ang usapan, at nagpahayag ng pag-aalala kay Sethus, na ang mga lupain ay napabalitang sinalakay ng mga orcs. Nang may seryosong ekspresyon, ipinaliwanag ni Sethus na hindi lang ang kanyang teritoryo ang nakikipaglaban sa mga problema ng orc. Mayroon ding mga orc na nakita malapit sa Slaughter Tower, na nasa ilalim ng kontrol ng Church of the God of Slaughter, sa tiwangwang na Westlands of Death. Sa puntong ito, nagka-interes si Aiden. Ito ang lugar kung saan maaaring naroon ang isa sa kanyang mga dating kasamahan, si Ironblood Saint. Patuloy na nagpahayag si Sethus ng kanyang hinala na bukod sa kanyang sariling teritoryo, ang Slaughter Tower, at ang mga lupain ni Lord Rem, nagkaroon ng hindi pangkaraniwang aktibidad ng mga halimaw. Hindi ito maaaring maging isang pagka-coincidence. Sumang-ayon si Lord Rem sa kanya. Iminungkahi ni Sethus ang isang kolaborasyon upang imbestigahan ang bagay na ito at humiling ng tulong mula kay Ray, na pumayag naman siyang ibibigay. Sa susunod na sandali, naglabas si Sethus ng isang malawak na ngiti at hiniling kay Aiden na sumali sa kanyang mga knightly ranks, isang mungkahi na muntik nang magbigay ng atake sa puso kay Lord Rims. Hindi pinansin ang mga protesta ng kanyang ama, malinaw na interesado si Sethus kay Aiden, lalo na pagkatapos makita ang sword aura na nagniningas sa loob ng kanyang katawan. Sa una ay inakala niya na ito ay isang sabi-sabi lamang, ngunit ngayon na nakikita niya ito sa kanyang sariling mga mata, sumumpa siya sa kanyang pangalan na gagawin si Aiden na pinakamahusay na espadachim sa kanlurang kontinente. Nagprotesta muli si Lord Rims, ngunit hindi siya pinansin ni Sethus, na tiniyak sa kanya na aalagaan niya ng mabuti si Aiden. Ngayon, nasa balikat na ni Aiden ang desisyon. Pagkatapos ng isang sandali ng pag-iisip, magalang na tumanggi si Aiden. Si Sidas, na may ngiti pa rin, ay pinaalalahanan siya sa halaga ng pagtanggi sa ganoong alok. Sumingit si Aiden, nang may kumpiyansa, na alam niya na si Sidas ay may pinakamahusay na Knight Order sa buong imperyo, ngunit balak niyang maging isang swordmaster sa kanyang sarili. Nagawa na niya ito noon sa kanyang nakaraang buhay, at gagawin niya itong muli. Pagkatapos ay nagbago ang kanyang ekspresyon sa isa na may pagmamataas habang hinahamon niya si Sidas sa isang spar, determinadong magkaroon man lang ng isang galos sa kanya sa panahon ng laban. Si Lord Rams ay tiyak na nasa bingit ng isang atake sa puso matapos marinig ang bastos na hamon ng kanyang anak. Gayunpaman, nagka-interes si Sidas sa katapangan ni Aiden at inactivate ang kanyang sword aura. Nanginginig ang hangin habang pinupuno ng kanyang kapangyarihan ang silid. Nararamdaman ni Aiden ang aura ng Swordmaster, na nagliliyab ng may ganoong tindi, nararamdaman na parang nagbabago ang mismong kapaligiran. Napansin ni Sidas na hindi man lang natinag si Aiden sa pagdama ng kanyang aura. Pagkatapos ay pinaalalahanan niya si Aiden sa laki ng kanyang hamon. Hindi natinag, kinaya ni Aiden ang presyon, at nagawa pang mag-alay ng isang pusta. Sa sandaling iyon, malinaw na naglalaro si Aiden sa mga kahinaan ni Sidas pagdating sa mga pusta. Iminungkahi ni Aiden na kung matalo siya, sasali siya sa knightly order ni Sidas. Ngunit kung magagawa niyang magkaroon man lang ng isang galos kay Sidas, ibibigay sa kanya ni Sidas ang kanyang espada. Sa isang sandali, natigilan si Sidas sa katapangan ng hiling. Pagkatapos ay tumawa siya, na natagpuan ang kasiyahan sa labis na katapangan ng pagtaya sa family heirloom sa isang pusta. Bumaling kay Lord Rams, nagkomento si Sethus kung gaano kaiba ang kanyang anak sa kanya, at nakita na si Lord Rams ay nahimatay na sa gulat sa lahat ng ito. Pagkatapos ay bumaling si Seth kay Aiden, na tinatanggap ang hamon. Naintindihan ng Underlord na nanunood mula sa gilid ang diskarte ni Aiden. Nakita niya na sinusubukan ni Aiden na makuha ang maalamat na espada ni Sethus at inamin ni Aiden ang plano. Pagkatapos ng lahat, ang pagkakataon na magkaroon ng isang espada tulad ng Bible ay masyadong maganda upang palampasin. Nagkomento ang Underlord na si Aiden ay tunay na nabibilang sa lahi ng demonyo dahil sa kanyang tuso at katapangan. Pagkatapos ng maikling panahon, handa na silang dalawa na mag-spar.
Gayunpaman, nagprotesta si Aiden habang inaangkin na ang paggamit ng isang mataas na kalidad na espada na binuo upang patayin ang mga ogre laban sa isang tulad niya na mas katulad ng isang goblin ay hindi patas. Si Sidas na may isang may pag-aalinlangan na sulyap ay nagtanong kung si Aiden ay tunay na isang ogre o isang goblin. Ngunit bilang isang kabalyero, tungkulin niya na ibigay ang lahat sa isang laban anuman ang katayuan ng kanyang kalaban. Matapos marinig ang mga salita ni Sidas, nagbago ang ekspresyon ni Aiden habang napagtanto niya na si Sidas ay pareho sa kanyang nakaraang buhay. Ang hamon ay itinakda na may dalawang kondisyon. Una, hindi sila gagamit ng sword aura. At pangalawa, hindi igagalaw ni Sidas ang kanyang kanang paa. Bagaman ang mga termino na ito ay maaaring mukhang hindi patas sa isang tagalabas, alam ni Aiden na kahit na may mga limitasyon na ito, si Sidas ay nananatiling isang kahangahangang kalaban. Hindi niya kayang maging kampante. Nagtipo ng karamihan sa paligid nila, at nagsimula ang laban. Agad na sumugod si Aiden, ngunit madaling hinaranggan ni Cetus ang dulo ng kanyang espada gamit ang kanyang sarili. Ang paglipat na naglalayon sa leeg ni Cetus ay nagpaliwanag sa kanya na si Aiden ay nagtataglay ng tunay na karanasan sa labanan. Gayunpaman, naisip na ni Aiden na madali itong haharangan ni Sidas. Patuloy na umaatake si Aiden nang walang tigil, ang bawat indayog ay madaling hinaranggan ni Sidas nang hindi pinapawisan. Nilate siya ni Sidas, na nagkomento na ang kanyang mga indayog ay maluwag, tulad ng sa isang mababang mersenaryo. Iminungkahi niya na dapat sumali si Aiden sa kanyang order, upang matutunan kung paano maging isang tamang espadachim. Pagkatapos marinig ito, naintindihan ng Underlord ang lalim ng masamang relasyon sa pagitan ni Sidas at Aiden. Sa kabilang banda, lumalaki ang galit ni Aiden sa bawat panunukso. Humigpit ang kanyang hawak sa kanyang espada, at nang may matinding determinasyon, itinaas niya ito ng mataas, handang ipakita kay Cetus ang tunay na lasa ng paglalaro ng espada ng isang low-life mercenary. Si Cetus ay medyo nababato sa pagkakita ng simpleng pattern ng paglalaro ng espada ng ating binata. Ngunit nagulat siya sa susunod na sandali nang muntik na siyang mag-ausan ng espada ni Aiden. Hindi alam ni Cetus na ang simpleng paglalaro ng espada na ito, na gusto niyang tawaging basic, ay kilala rin bilang Nightbreaker. Lahat ay nagulat na makita na sa wakas ay itinulak ni Aiden si Cetus, na nagpapatunay na talagang napatay niya ang troll. Samantala, hindi rin maintindihan ni Lord Rams kung paanong ang isang tulad ng kanyang anak ay nakikipaglaban sa isang swordmaster. Sa wakas, nagsimulang seryosohin ni Cetus ang ating binata. Sinusuri niya ang sword pattern ng ating binata, na magulo, ngunit tumpak na sapat upang i-target ang kanyang mga mahinang punto. Ngayon, nag-e-enjoy na siya sa pagsubok na talunin ng ating binata. Sa susunod na sandali, sinubukan niyang atakehin si Aiden, ngunit umiwas si Aiden. Hindi siya makapaniwala na seryosong itinaas ni Sidas ang kanyang espada. Pinaalalahanan siya ng Underlord na magiging katangahan na harangan ang isang atake na maaaring pumatay sa kanya. Umatras si Aiden. Pinuri ni Sidas ang kanyang paglalaro ng espada ngunit idinagdag na iyon na dapat ang lahat ng mayroon siya kaya dapat siyang sumuko. Ngunit pinaalalahanan siya ni Aiden na nakatayo pa rin siya kaya maaari silang magpatuloy. Ito ay nagpatawa kay Sidas na pinupuri ang sarili sa pagkakaroon ng isang mahusay na mata para sa talento. Kumpiyansa sa kanyang tagumpay, tinanggap niya ng maaga ang ating binata sa kanyang Night Order. Pagkatapos ay nagpasalamat din ang ating binata ng maaga. Sa susunod na sandali, nanlaki ang mga mata ni Cetus nang makita niya itong gumalaw ng napakabilis, isang bagay na hindi dapat posible sa kanyang kasalukuyang kasanayan. Bago pa matapos ang kanyang pag-iisip na itinatago ng ating binata ang kanyang tunay na kakayahan, nagalusan na ni Aiden ang kanyang balikat ng may ngiti sa mukha. Tiniyak niya sa kanya na aalagaan niya ng mabuti ang kanyang espada. Sa isang sandali, lahat sa paligid nila ay natigilan, ngunit pagkatapos ay bigla nilang naintindihan na tapos na at ang ating binata ay ang nagwagi. Dahil dito, isang sigaw ng tuwa ang sumabog bilang pabor sa ating binata. Habang pagod si Aiden, nilate siya ng Underlord sa paggamit ng isang singsing laban kay Sidas, na dapat ay magparamdam sa kanya ng pagkakasala, ngunit wala siyang nararamdaman. Sinabi ng Underlord na talagang nararapat siyang nasa dark side dahil sa kanyang mga gawi, mas siya ay isang con artist kaysa sa isang bayani.
Sa kabila ng pagkatalo, buong puso na pinuri ni Sides ang ating binata sa pagtatago ng kanyang mga kasanayan upang gulatin siya. Walang hiyang nagpanggap ang ating binata na mapagpakumbaba, na kahit nilate pa ng Underlord. Ngunit ang ating binata ay medyo nadismaya dahil gusto niyang tanggalin ang mga braso ni Sides, ngunit sa huli ay nagawa lamang siyang galusan. Sa kabilang banda, sapat na marangal si Cetus upang tuparin ang kanyang salita at ibinigay sa kanya ang kanyang espada ng masaya. Tinanggap ito ni Aiden ng may magalang na pasasalamat. Sa loob, nakangiti siya na sa wakas ay nakuha niya ang espada na ito, na nagdulot ng isa pang panunukso mula sa Underlord. Pagkatapos ng ilang sandali, nasa kanyang silid siya na sinusuri ang kanyang bagong maalamat na espada. Ngunit nang tawagin siya ng Underlord sa kanyang titulo na Dragon Slayer, agad niyang alam na may gusto ang Underlord mula sa kanya. Nang may ngiti, iminungkahi ng Underlord na alam niya ang sikreto ng maalamat na espada, isang sikreto na walang sinumang tao ang nakakaalam. Hiniling ng ating binata sa kanya na tiyakin ito, ngunit nang may mayabang na ekspresyon, naglista ang Underlord ng isang bilang ng mga hiling mula sa ating binata, na ang pinakamataas ay isang panghabambuhay na pangako ng debosyon sa kanya kapalit ng pagbubunyag ng sikreto ng espada. Gayunpaman, nagbago ang kanyang ekspresyon sa sandaling gumawa ang ating binata ng isang blood pact sa espada, na marahil ay isang sikreto na walang sino man ang nakakaalam. Hindi makapaniwala ang Underlord, nagtataka kung paano niya ito nalaman. Mayabang na ibinunyag ng ating binata na napansin niya ang mga tauhan ng Underlord na gumagamit ng demonic sword. Sa paggawa nito, ang Balabol ay talagang isang demonic sword na nilikha mula sa mga katawan ng mga Lords of Corruption, na naghati at naghari sa Underworld. Sinasabing ang espada na ito ay nagtataglay ng kapangyarihan ng mga Lords, na iyon. Mayroong tatlong kondisyon upang gisingin ang tunay na kapangyarihan nito. At ang una ay ang pakainin ito ng dugo sa pamamagitan ng isang blood pact, na natapos na ng ating binata. Samantala, nagrereklamo ang Underlord na parang isang bata na nakaligtaan ng pagkakataon na magkaroon ng nakahihigit na posisyon. Ang ating binata, na isang mas mataas na kasamaan kaysa sa Underlord, ay pinaalalahanan siya na gagamitin niya ang kanyang pang-araw-araw na dosis ng Holy Potion, na nagpatawad pa sa Underlord sa kanya ng buong puso. Ngayon kailangan niyang tuparin ang pangalawang kondisyon upang gisingin ang banal na espada. Para dito, nagpunta siya sa kanyang ama upang humiling na sumali sa investigation team ni Cetus. Ngunit hindi hahayaan ni Lord Rams na umalis siya, kahit na napatunayan na niya ang kanyang sarili. Ang lugar kung saan gaganapin ang investigasyon ay mas mapanganib kaysa sa anumang kinaharap nila sa mga bundok ng mga demonyong nilalang. Pinaalalahanan ni Aiden sa kanya na sasama siya kay Cetus. Si Cetus, na malapit na umiinom ng kanyang tsaa, ay tiniyak kay Lord Rem na paprotektahan niya ang kanyang anak. Ngunit nanatiling matatag si Lord Rems, na pinaalalahanan ang kanyang anak na hindi ito isang lakad sa parke. Magalang niyang sinabi sa kanya na gusto niyang protektahan ang kanyang teritoryo, na nagpapasang-ayon kay Sida sa kanyang pabor. Nang may ngiti, iniisip ni Aiden kung paano walang silbi si Sida sa kanya sa nakaraang buhay, ngunit ngayon ay ginagamit siya ng maayos. Ang Underlord ay tumatawa sa deklarasyon na ito dahil hindi siya nagmamalasakit sa paglilingkod sa bansa. Gusto niyang gisingin ang kanyang talem. Sumang-ayon si Aiden sa Underlord, ngunit wala siyang pagpipilian kundi sumali sa misyon, na tutulong sa kanya na magbuhos ng isang malaking halaga ng dugo, na tinutupad ang pangalawang kondisyon upang gisingin ang talem. Siya ay sabik na pumatay sa mga halimaw na iyon, na muntik nang magparamdam sa Underlord na maawa sa kanila. Samantala, sa pier sa hanay ng bundok kung saan gaganapin ang investigasyon, isang kawan ng mas maliliit na halimaw ang tumatakbo papalayo sa ilang mas malalaking halimaw na tinitingnan sila ng may kinang sa kanilang mga mata. Ang paglalakbay ni Aiden at ng kanyang mga tripulante ay humantong sa kanila sa isang tila fortress na binuo upang pigilan ang mga halimaw ng Pier Mountain Range. Pagdating, ang unang bagay na napansin ni Aiden ay ang magulong hitsura ng mga sundalo na mukhang hindi kayang hawakan kahit ang isang goblin, lalo na ang mas malalaking halimaw. Ang kanyang atensyon ay nalihis nang bumukas ang gate at lumabas si Timon, ang chief officer ng Attila Fortress. Tinanggap niya sila, ngunit nang tawagin niya si Aiden na Lord Troll, ang atensyon ng lahat ay lumipat sa kanya. Kumalat ang mga bulong tungkol sa kung paano siya tinawag na Lord Scoundrel,
bagaman mas madalas na tinutukoy bilang Lord Troll. Nag-isip ang ilan kung ito ay dahil napatay niya ang isang troll o dahil mukha siyang isa. Si Ro, nagalit sa pagdinig ng paninirang puri na ito laban sa kanyang master, ay nagngingit-ngit sa galit. Gayunpaman, nanatiling hindi natinag ang ating binata, na iniisip na masyado siyang mataas para makipag-away sa mga ganoong underlings. Bukod pa rito, ang patuloy na mga bulong ay hindi na siya binabali. Nasasanay na siya sa mga ito. Samantala, casual na nagkomento si Cetus na ang hangin ay sobrang sariwa na nagpapatinig sa mga insekto. Pagkatapos ay bumaling siya kay Timon na may galit na ekspresyon, at si Timon, na halatang natakot, ay sumang-ayon sa kanya. Sa sandaling iyon, nakuha ng lahat ang mensahe, at biglang huminto ang tsismis. Pagkatapos ng ilang sandali, ibinunyag ni Timon na nakarinig siya ng mga ulat ng hindi pangkaraniwang aktibidad ng halimaw sa iba pang mga rehiyon din. Nagtanong ang ating binata tungkol sa kondisyon ng kanyang teritoryo. Sa halip na sagutin siya ng direkta, tiniyak ni Timon kay Sidas na hindi na kailangang mag-alala tungkol sa teritoryo ng Itila na nagpataas ng galit sa ating binata. Pinaalalahanan siya ni Sidas na ang kanyang teritoryo ay isang bahay ng mga demonyong nilalang, at iyon ay isang bagay na dapat alalahanin. Ngunit ipinaliwanag ni Timon na ang karaniwang mga orc ay naninirahan sa gitnang hanay ng bundok, na pumipigil sa anumang iba pang demonyong nilalang na pumasok sa kanyang teritoryo. Ito ay nagpapatanong kay Aidan sa loika sa likod nito. Bakit ang isang uri ng demonyong nilalang ay magpoprotekta sa teritoryo mula sa iba? Sa sandaling iyon, binalaan ng Underlord si Aidan na habang wala siyang makita, nararamdaman niya na mayroong isang malaking bagay na darating. Casual na tumingin sa ilalim ng tulay, biglang may napansin ang ating binata. Bumaling siya kay Tayon at hinimok siyang isara ang gate dahil papalapit na ang mga halimaw. Hindi siya pinaniwalaan ni Timon, na inakala na nagbibiro siya. Ngunit si Sus ng may seryosong tono ay sinabi kay Timon na isara ang gate na nagpabigla sa kanya. Tumitingin si Sidas sa unahan, ang kanyang ekspresyon ay seryoso, at ibinunyag na isang alon ng mga halimaw ang dumarating patungo sa kanila. Agad siyang nag-utos sa mga sundalo na ibaba ang gate ng mabilis. Habang sinusubukan ng mga gwardya na isara ang gate, isang lobo ang nagawang makalusot. Sumanib ito patungo sa sundalo, ngunit sa isang mabilis na paggalaw, tinapos ito ng ating binata. Ang gate ay isinara sa likod niya. Samantala, nakatuon siya sa pagpapakain ng life aura sa kanyang espada. Sa sandaling iyon, ang mga sundalo na nakasaksi sa aura ng kanyang espada ay nag-conclude na dapat napatay niya ang troll, na nagdulot ng isang panunukso mula sa kanyang kaibigang Underlord. Sa susunod na sandali, pinasalamatan siya ng mga sundalo, ngunit nang may namumulang ekspresyon, hiniling niya sa kanila na bantayan ang gate sa halip na magpasalamat sa kanya. Agad na tumakbo si Ro sa kanya, nagtatanong tungkol sa kanyang kalusugan. Tinuro niya ang malaking kawan ng mga halimaw, nagrereklamo at nagniningas sa gutom na patayin sila at sati-ate ang gutom ng kanyang talam. Nang may nakakatakot na ekspresyon, malapit na niyang lasahan ang kanilang dugo, na nagniningas sa bloodlust. Ngunit pinigilan niya ang sarili, nagtataka kung ano sa mundo ang ginagawa niya talaga. Ipinaalam ng Underlord sa kanya na kahit siya ay hindi lampas sa manipulasyon ng Balibel, ang espada ng gluttony. Ang espada na ito ay may kapangyarihan na ilabas ang mas mababang gutom ng gumagamit nito. Nagpasya siyang maging maingat mula ngayon. Pagkatapos ay oras na upang pakainin ang kanyang talim ng ilang life force, ngunit ang kanyang plano ay nasira ni Sidas, na nagpapalim sa kanya na lilinisin niya ang mga halimaw. Nag-iisa, sinubukan niyang pigilan si Sidas, na nais na magpahinga upang mapatay niya ang ilang mga halimaw mismo. Ngunit hindi natinag sa kanyang mga protesta, nagpunta si Sidas upang linisin ang mga halimaw, na nag-iwan sa lahat sa pagkamangha. Ang ating binata ay nagmamakaawa sa kanya na iwanan siya ng kalahati o kahit isang kapat ng mga halimaw. Pagkatapos ng ilang sandali, napatay na ni Cetus ang lahat ng mga ito. Nakaramdam ng kasiyahan na gamitin ang kanyang lakas pagkatapos ng matagal na panahon, na nagpapatanong sa ating binata kung ano ang kanyang tunay na gamit dito. Gayunpaman, pinasalamatan ni Timon silang dalawa sa paglilinis ng kanyang kalat na may kaunting pinsala. Sa panahon ng pag-uusap na ito, seryoso siyang tinugunan ng Underlord.
Ipinaalam niya sa kanya na ang malaking bagay na tinutukoy niya ay hindi ang alon ng halimaw, na nagpapalaki sa mga mata ng ating binata at napagtanto. Tumangala siya na natigilan sa isang sandali upang makita ang isang malaking fireball na dumarating patungo sa kanila. Agad siyang bumaling sa lahat at hiniling sa kanila na takpan ang kanilang sarili. Ang malaking fireball ay inihagis patungo sa lungsod. Si Sidas ay nalilito din sa napakalaking fire magic na ito, na nagpapaisip sa kanya kung ang isang mage ay nasa likod nito. Ngunit alam ng ating binata na hindi ito gawa ng isang mage. Sa halip, ito ay isang bagay na sinalubong niya sa kanyang nakaraang buhay. Na halos kinuha ang kanyang buhay noon. Lahat ay nagulat na makita na ang mga orc at trolls ay nagtulungan laban sa kanila. Nalilito din si Timan dahil ang mga halimaw na ito ay dapat na mga magkakalaban. Upang mapagkanto ang tindi ng sitwasyon, handa si Sidas na labanan sila, ngunit pinaalalahanan siya ng ating binata na hindi niya ito magagawa ng mag-isa. Hindi naintindihan ni Sidas ang babala ni Aiden. Ngunit pagkatapos ay itinuro ng ating binata ang tahimik na mukhang monster boss sa likod ng mga troll at orc crew. Ang halimaw na ito ay hindi lamang basta-basta. Ito ay isang high troll. Ang nilalang na ito ay nagtataglay ng kakayahan at mana na katumbas ng isang swordmaster.